very dinumero kami noon about the use of the personal blogs. Kailangan mayroong overwhelming public interest. Pero dito, walang maliwanag na rule for the press secretary to continue blogging on a personal blog. Ang tanong nga ngayon, monetized ba? Yung pala yun. Yung kanya? Kasi YouTube yun i-declare mo yun. Maganda tong eleksyon na ito. Sana talaga manalo yung kahit yung walang pera. Yes, para sana. at least ganahan naman yung ibang mga kababayan natin na meron talagang puso pang magsilbi. Kaya lang walang, alam mo na, walang makinarya, walang budget. Sana mabago itong eleksyon na to, mabago yung ganong klaseng pananaw na hindi, kailangan may pera ka lang para manalo ka. Nasa kamay nating mga Pilipino baguhin ang kasaysayan. Banat, yung game changer dapat dyan ay yung social media eh. Oh. Kaya lang, natatawag na fake news. Hindi lang natatawag ng fake news, natatawag pa ng Alam NBI. kung ano ka napapatawag pa ng Kongreso, ng NBI. Oo, grabe ang ano. Ito nga ito na lang SMNI, di ba? Tinangkang sunugin. Ako naniniwala ako doon kasi talagang tinarget aircon para talaga hindi tayo makapag-broadcast dito. Di ba? Correct. Di ba? Talagang ang plano is ayaw nilang merong magsalita. Kasi alam naman natin, kontrolado yung iba eh. Dito lang talaga masyadong yung mga bunga namin eh. Di ba noon, lahat na lang ng mga kaso or mga insidente, sinasabi nila, attack on press freedom. Pero wala tayong naririnig ngayon na umaangal na gano'n. Samantalang diretso na. Direct hit na. Tingnan niyo may ano. Kikita niyo po yung footage. Arson talaga, Kasi May 11, madaling araw na po yun past 12. If di ako nagkakamali, na madaling araw yan. Pero may official findings na ba ito? O may suspected na Kasi ba? Wala pa meron po, yan natagpuan. Wala namang ganyan dito sa amin. Yun yung pinagtataka namin. At talagang plano pa sa booking Ganun yung nilagay doon sa Suspicious talaga. social na lugar. Isa o dalawang araw bago pong itong ating coverage. Ito talaga yung inatake ng studio natin. So parang may nakikita kang pattern, no? Actually, yung mga nagtatanong nga kung baka may CCTV dyan. Kasi alam ko yung location yan, banda dyan yan eh. Kaya ewan ko lang kung may CCTV. Kung yung may kapitbahay kayo na may CCTV, kasi nakita ko, EDSA ba yung kabila? EDSA side. Dito sa EDSA yan. Sarap yan. Okay. So, EDSA side. Baka naman meron dyan na may CCTV sa EDSA. Baka pwedeng makita natin, di ba? Isa din sana yan na naging campaign issue, Napansin nyo ba? Parang kukonti lang ang nag-take up ng campaign issue tungkol dito sa karapatan sa malayang pagsasalita at pagkapapahayag. Mabibilang ko yung ilan Attorney Vic Rodriguez, yung isa. The usual suspects, Attorney Hinlo, Attorney Bondo, kung di ako nagkakamali. So, pero dun sa opposition, sa ibang partido, sa partido ng administrasyon, wala rin tayong naririnig ng mga issues tungkol sa malayang pagsasalita at pagpapahayag. Suspiciously quiet. Ayaw nilang gawing issue. Pero yung yung sa 3 taon ng administrasyon na ito, yung issue ng prangkisa. Yes. Pagdidetain ng mga television hosts. Yes. Pagpapatawag sa fake news hearing ng mga vloggers. Tapos, pag-iimbestiga at pagmomonitor ng NBI ng mga vloggers. Katakataka, no? Same vloggers. At ang magtataka Ito ka, kasama ko dito. hindi ang magtataka ka niyan, nung 6 na taon ni Pangulong Duterte, si Maria Ressa, ang kaso niya sa private. Yes. Pero tinatawag na kagad yun na... Attack on Attack press on press freedom. Diba? Ito, talagang literal na attack on press freedom. Mismong yung... Government yung nagkikriticize lang ang pinapatawa. Ang dami-daming fake news dyan Yes. Na galing mismo sa kampo nila, na kung ano-ano sinasabi nila. Tapos dito pa, sa totoo lang, alam ko, ako sa mga kaibigan ko na mga vlogger, wala naman nagpapakalat ng fake news dito. Kung meron mang magkamali lang, I mean, like names, mga ganun lang.
Pero hindi yun intentional eh. Yes. Hindi yun, kasi pag fake news, kailangan may intention man din lang. Yun yung criminal intent. Eh wala naman po. Eh siguro nagkamali lang ng konting spelling, maling ano lang, baka ganun lang, tapos tatawagin kaagad nilang fake news. Kaya nga, mas nakakabahala, sinasabi ni NBI Director Jaime Santiago, na nagmo-monitor sila ng mga vloggers. Ay, matindi yan. Monitoring. Parang Dapat ang Big Brother i-monitor. is watching. No, dapat ang i-monitor nila si Claire Castro. Yun talaga ang nagpapakalat ng fake news, kaliwat kanan ng fake news yun. Di ba? Tsaka Sir Banat, napanood ko yung sa, harapan ba to? Itong sa, yung, di ba, biniring mo kasi yung Ay, issue yung nun, yung ano ninyo. sinabi mismo ng Pangulo na wala daw baril, na sumugod yung mga polis po dun sa QOD Correct. siege. Tapos, hindi kanya sinagot dun. Bakit? Oo nga eh. Ang sagot niya kasi doon parang, di ba bawal natin mag-bring up ng mention? Actually, sinabihan naman talaga kami doon. Bawal mag-mention. Kaya lang kasi, we're talking about fake news. Yes, exactly. And hindi naman po private citizen si Marcos eh. Di ba? Correct. Siya naman buti nga, hindi ko binanggit yung 7 pesos niyang bigas eh. Di ba na, ang dami pa, hindi lang naman yun ng fake news doon. Napakaraming fake news na pinakalat ng administrasyon na hindi man lang nila punahin. O i-correct. Correct. I mean, halimbawa na ng 7 pesos at saka 20 pesos, nung tinanong siya, umilag siya eh. Ang sagot niya, wag natin pag-usapan yung personal vlog ko. Alam nyo, kami ni Atty. Trixie, may experience dyan. Dahil ginagano nila si Mocha noon. Correct. Na wag mag-personal, mag-itig, ASEC pa lang si Mocha noon ha. Ay, compare naman sa kanya, press secretary at saka USEC siya. Pinapatigil siya mag-vlog kasi daw anything na gagawin niya sa vlog o sasabihin niya sa vlog would reflect on Office of the President. How much more ito? Ito, press secretary nagsasalita ng mali-mali sa vlog niya. Nung kalihim ako, hindi ako nagbo-vlog except for 2 instances kasi kailangan may i-correct. So nakikiusap yung iba na opisyales na i-vlog ko para mailabas kaagad. Immediately, mapipick up na the next day during the press briefing. So, only 2 instances. So, kakaiba ito eh. Kasi, di ba, kahit si Mocha binawal. So, hindi siya pwedeng mag-vlog. Ako rin, the only times na nakapag-live ako, it wasn't even yung vlogging, hiniram ko yung vlog para makapag-live ako. So, 2 instances lang. Yung isa, nasa New York pa kami. Kasi nga, hindi ako makakapag-personalize na press briefing with the Malacanang Press Corps. Nakapag-briefing kami with the President at the end of the New York trip. So, very dinumero kami noon about the use of the personal blogs. Kailangan mayroong overwhelming public interest. Pero dito, walang maliwanag na rule for the press secretary to continue blogging on a personal blog. Ang tanong nga ngayon, monetized ba? yung pala yun. Yung kanya? Kasi YouTube i-declare yun eh. mo yun. YouTube Kailangan yun eh. i-declare. May mga ganun eh. May mga maliliit na conflicts na posible. Pero mga kapartner, yung pagiging social media personality, ni influencer po ninyo, no? Napakalaking bagay din po yan, no, sa ating mga kababayan na, lalo lang sa social media na tayo at hindi lang naman dapat sa mainstream media, kasi doon din sila talaga nakakapakinig, no? Nung yung mga hindi na ilalabas nga doon sa mainstream media, at kaya siguro medyo obsessed, no, kung tatawagin natin itong gobyerno na ipatawag ang mga vloggers, sa mga ibang personality na hindi ayon sa kanila. Kasi ang tanong, no, bakit yung ibang mga media personality hindi pinapatawag at mukhang pumwesto din sila ngayon in a sense na dahil papalapit yung election. At ito na nga, no? At thankfully, hindi naman sila naging successful doon kahit, di ba, titingnan natin.